Hindi okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no? So, kanina pala, nasa ICI pala ito si Joel at saka si Kingoy, no? Sabi nyo nga. So, kaya pala wala sila sa hearing kanina sa Blue Ribbon Committee. So, sakto din po, no? Dito rin po nangyari yung pagsiwalat nga po ni Henry Alcantara at dinawit po talaga itong mga senador po na to. At alam nyo, nakakatawa mga kababayan, no? Na-implicate na naman po si Bong Revilla. No? So actually medyo ako talaga nagulat talaga ako doon Kasi yung sinasabi nga po dito ni Joel Alcantara, no, nung election daw po noong 2022, kakalaya lang po ni Bong Revilla noon. 'Di ba? Tama, 'di ba? 'Di ba? Pero mamaya i-play natin mamaya, no, pero ay pang sabi ni Joel Alcantara, no? Na Joel Alcantara, Henry Alcantara. Sabi po ni Henry Alcantara, humingi daw po ng tulong itong si Bong Revilla para magkaroon daw po ng pera. So, nangyari daw po yung election 2022. Parang gano'n natin sinasabi. So, kakapanalo niya. Ako lang, pero by the way, ako lang kung hindi clear yun pero ayun ang pakaintindi ko, no? So, ngayon, mga kababayan, no? Dahil nga po dyan, ito, nagkasagutan pa dito si si kay Joel muna tayo pala. Kay Joel tayo, yan. So, nagkasagutan pa nga, kanina nga po, nagsalita na nga po to si Joel. So, ang sabi nga po ni Joel, may malan daw po yun, yung sinabi po ni Henry Alcantara. So, sabi dito, no, may malang, Villanueva umalma sa aligasyon ng kickback sa flood control projects. Sumagot siya, nakasagot. Wala siya pagkakataon na sumagot sa sa Blue Ribbon Committee kasi wala siya kanina. Handa si Senator Joel Villanueva na sumailalim sa anumang investigasyon matapos niyang madawit sa umanong kickback mula sa mga flood control projects sa Bulacan. Lumabas ang pangalan ng senador matapos sabihin ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee nitong Martes na naghatid umano siya ng 150 milyong kickback sa rest house ni Villanueva sa Bukawi, Bulacan. Kita mo? So, alam ni Villanueva alam ni Alcantara na merong rest house si Villanueva sa Bukawi, Bulacan. Malamang siguro dapat matanong siguro kay Joel Villanueva yun, no? Ikaw ba, Joel? Totoo bang may kabit ka? Totoo bang meron kang rest house sa Bukawi, Bulacan? No? Di ba? Pwede yun At pag tinuro po ni Henry Alcantara na kung saan yung lugar na yun, niyabi ka dito. Plenary session ng Senado, giniit ng senador daw wala siyang kinalaman sa mga naturang proyekto at handa siya humarap sa anumang investigasyon. Wala siyang choice, kailangan niyang harapin talaga to. I'm fully prepared to be investigated on this allegation. I have nothing to hide. Putan, ay na naman tayo And I welcome any inquiry that will bring out the truth, pahayag ni Villanueva. Alam nyo, dito po natatawa mga kababayan kapag binabanggit po ni Joel Villanueva na I have nothing to hide. Ilang beses na po niya sinasabi ito. I have nothing to hide, wala akong kailangang itago. Kasi kung wala kang dapat itago, bakit may lumalabas na tinatago? Nakuha niyo yung point ko? Sabi niya dati, yung issue pa lang, nung di pa malinaw dati, no? Sabi niya, wala akong kailangang itago dito. Hindi ko kilala si Henry Alcantara. Sabi, naglabasan pala yung mga picture, naglabasan yung mga video na magkasama sila. So anong nating to hide doon? So, continue natin. Ayan. So, ito yung niya kanina. Ito yung sinabi niya kanina. Meron pa sila, di ba? Nothing to hide, pero meron pala siyang nepo mistress. Nothing to hide pala, no? Ngayon, ito ngayon yung sinasabi ni Joel kanina. Okay. Saan na ba tayo? Tayo Ito. Sige. Bulacan, Senator Joel Villanueva would like to be recognized, Mr. President. Senator Joel Villanueva is recognized.
Thank you very much, Mr. President, to our Majority Leader. Thank you. Mr. President, just a short manifestation. Earlier today, during the hearing of the Blue Ribbon Committee, my name was once again mentioned by District Engineer Henry Alcantara. Mr. President, let me state this clearly at the very start. I am fully prepared to be investigated on these allegations. I have nothing to hide, and I welcome any inquiry that will bring out the truth. Mr. President, in fact, if we carefully review what transpired this morning, it was clear, very clear, from Mr. Alcantara's own statement that, number one, Mr. President, Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Yan na naman tayo eh. Nanliligaw ka na naman eh, tulad ng ginagawa mo dati eh. Doon ka nakafocus, pero sabi po ni Henry Alcantara kanina, humihingi ka ng pera. So ginawa na lang nila ng paraan, sa flood control nila kinuha. Ang point doon, humingi ka ng pera. Ngayon, malinaw na po kasi, doon nga po sa statement nga po ni Henry Alcantara, malinaw na po talaga kung paano po kumikickback. No? So, pwede pala sa GAA, pwede sa NEP, no? At pwede na sa insertion. So ibig sabihin, pati sa NEP, nagagawan pala ng paraan. No? So, mangyayari pala dito kasi yung NEP kasi mga kababayan, mga galing yung NEP, doon po sa mga sa rekta sa rektang constituents, no? At doon na nga po papasok yung DPWH USEC. So higing sila ng pera from the NEP, tapos aprubahan naman po ito ng Senate or ng Congress. So ganun pala nangyayari. 'Di ba? So ngayon nakita na po natin yung cycle eh. No? So tingnan niyo to. Continue natin. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Wala kang alam kasi flood control nga yung ayaw mo. Pero humingi ka ng pera. Ayun nga yun eh. Ang request po ng representasyong ito ay multipurpose buildings para sa aking mga kababayan sa Bulacan at hindi po flood control. Sinabi niya po yan. Pero walang flood control po. Pero walang multipurpose na in-insert. Flood control pa din. At kinuha mo pa rin yung pera. Kasi ganun pala mga kababayan, no? Mas delikado pala sa NEP. Kasi pag NEP pala, no? Kapag sa NEP pala nag-insert ng pera, ang mangyayari po nito, rekta po talaga ito. Doon po sa nag-request ng NEP, at paghatian na rin po ito kung sino po yung legislator na gumawa po ng budget. Medyo gets ko na eh. Medyo gets ko na kung paano nila ginagawa yung kickback eh. Puta mapanep pala ito, no? Mapanep, mapagaa, diba? Mapa-insertion, mapa-bycam, may paraan. Yun pala yun, oo. Sabi rin po at inamin ni District Engineer Alcantara na may tulong daw siyang pinaabot, pero hindi po sa akin, sabi po niya. At siya na rin po mismo ang nagsabi na wala po akong alam doon. Pero ayan, Mr. President, basta binanggit lang po yung pangalan natin, mentioned my name, operative word, mentioned. Mr. President, ano po ba ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po. Yung point, Mami G. Diba? Mapa-multipurpose man ito, mapa-control man ito, hindi mo man alam kung paano kumikback. Ang point dito, kinuha mo yung pera. Sa'yo diniliver yung pera. Tama, di ba? Tayo sa flood control issue, kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. May diba? Galing yung manligaw eh, no? Tax, talagang malalim ang operasyon ng sindikato ng korupsyon. Nga eh. Masyadong
collaborated na masyado. Oo. May masabi? I am ready, Mr. President, and my office is ready to be investigated, that the truth may come out. At katulad po ng pagdalo ko kanina, Ginoong Pangulo, sa ICI, nakahanda rin po akong bigyang linaw ang mga bagay na ito sa anumang forum o lugar at patunayan na mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang ipinupukol po sa ating pangalan. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Ayan so ayun napalusot nga po ni Joel, no? Hindi, pero hindi ako convinced eh. Hindi ako convinced talaga eh. Sorry pero hindi talaga eh. Hindi siya convincing para sa akin. Okay, so ngayon, mapabayan, no? Okay, saan na ba tayo? Ito. Taong 2022. So ito nga po, no? So ito nga sinasabi natin, no? So hindi na po nakakaalam po mga kababayan, kanina nga po, nagsalita na nga po itong si Henry Alcantara na ito, putang may pangalan, no? Billion lost, kickback link to Villanueva, Estrada, Revilla Co. Putang si Bong Revilla kasama. So paano nyo habulin yan? Hindi na senador yan. Oh. Ngayon, tinanggay natin itong kung paano tayo nililigaw ni Villanueva. So ito yung sinabi ni Henry Alcantara kanina eh. Tignan niyo to. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang. 1.5 billion, tama ba? 1.5 billion, no? Yung hiningi po ni Joel Villanueva para sa multipurpose building. Ang problema, hindi nila ma-insert yung multipurpose building. Kasi DPWH, hindi kasi, alam niyo kung bakit hindi pwede? Multipurpose building para saan? Bakit DPWH ka nangihingi? Di ba? Multipurpose building para saan ba yun? Pang LGU yun, di ba? Oh, multipurpose building, ang alam ko, pang LGU yun. Pang ano yun eh. Pang barangay or pang LGU. So, ang tanong nga dito, bakit ka mangingi ng pera sa DPWH? So, hindi talaga pwede. Oh, ayun ang point, Joel Villanueva. So, kaya hindi may bigay ng DPWH yung multipurpose building kasi po, hindi naman yun parte ng DPWH. Oh. Kaya ginawa nila ng paraan, flood control. Kasi ayun po ang jurisdiction ng DPWH. Ay, nang ano eh. Oh. Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan... So, 600 million, no? From galing sa flood control. So, ang tanong ngayon natin dito mga kababayan, doon pala may mali na eh. No? Kung yung binigay po ng pera ng DPWH ay para sa flood control, pero ginamit po ni Joel Villanueva sa ibang proyekto, mali po yun. Di ba? Hindi magtutugma sa NEP yun. Susumahin na 25% na proponent ay may halaga na 150 million. Bali sa 600 million, 150 million nakuha ni Joel. Tama, di ba? Tama. Oh, parang ganun lumalabas. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakaalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakataon... Okay na kay Jinggoy, mamaya na kay Jinggoy. So ngayon mga babayan, no? So ang ending nga nito, sinabi na nga po kanina, nakakasuhan na nga po silang tatlo. So well, at least meron tayong napala dyan sa Blue Ribbon Committee nga po ni pangalan nito, ni Ping Lacson, kumpara naman po dito sa
nung hinawakan siya ni Marcoleta na walang kakwenta-kwenta. hanggang ngayon, hanggang ngayon po nilalaban pa rin po ni Marcoleta na gawing state witness itong mga Diskaya, no? Na parang ang bullshit naman nun, no? So yun mga babae na, so kayo po ba, naniniwala po ba kayo dito sa sinasabi nga po ni Joel Villanueva na siya daw po yung walang kinalaman dito? Okay. Yan, nasa file comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, hindi makalabisan, pa-share po ng video po na to. Okay? So next topic tayo, no?